Hello sa inyong lahat. Pasensya na, ngayon na ulit tayo nakapag-video dahil nga medyo lugmok tayo simula kagabi at hanggang kaninang umaga, pagising. Wala tayo sa mood. Andun pa rin yung paglugmok natin. Naramdaman natin simula kahapon. So, sa mga nag-comment pala sa mga video ko, na-appreciate ko kayong lahat dahil naintindihan nyo pa rin yung naramdaman ko. Since sinabi ko naman na ayaw ko nang umiyak, ayaw ko nang mag-post, pero ganito pa rin talaga yung pinakita ko lang kung sa inyo na ganyan pa rin ako everyday, gabi-gabi, umiiyak. Kahit anong pilit yung saya ko na gawin yung maghanap ako ng libangan para sa sarili ko at hindi ko maisipan, pero talagang dumadaan talaga sa utak ko. Dumadaan sa utak ko yung anak ko, lalo na pag hindi naman kasi maiwasan natin na makita sa Facebook na may mga bata. Kaya naiyak ako. Lagi talaga akong umiyak. Araw-araw yan. Walang kahapon ko lang sa inyo pinakita. Pero araw-araw po akong umiiyak. Andito pa po ako sa punto na hindi pa talaga tanggap ang lahat, pangyayari sa anak ko. Hindi ko alam kung kailan ako makausad. Pero kailangan nating umusad dahil nga kahit anong gawin natin, wala na talaga, hindi na mabalik. Yun nga, hanggang picture na lang talaga ako matignan siya. Pero salamat sa inyong lahat dahil nga na-feel nyo yung naramdaman ko. At sa totoo lang, ayaw ko talagang umiyak sa mga post ko kasi ayaw ko yung akaisipin yung nagpapawa effect, yung ganon. Pero kahapon, hindi ko talaga mapigilan. Grabe talaga yung sakit yung kahapon. Kasi may nakita kasi akong bata na naman na nag-aaral ba? Kasing edad na ng anak ko, nag-aaral na. Pumunta ng school, naisip ko yung anak ko na meron sana siya, mag-i-school na sana siya, kikinder na sana. Noon, makasuot na sana yan uniform. Pero, wala eh. Kumbaga, pinahiram lang sa akin. Yung saglit yung anak ko. Naging mama lang ako ng maikling panahon. 2 taon. 2 taon lang akong nagiging mama. Ay, hindi pa 2 taon kasi hindi pa siya nagta-2 taon. Umalis na ako. So, sobrang ikli lang talaga yung banding naming dalawa. Pero, yun nga, masakit. Masakit, tanggapin, hindi pa rin matanggap ang pangyayari kahit 3 buwan na ang nakalipas na simula nung nawala siya. Nandito pa rin ako sa process na paano makalimot, paano mawala yung sakit na hindi na umiyak gabi-gabi. Pero siguro naman nakikita naman ni Lord, nakikita naman niya kung ano yung naramdaman ko, kung yung pag-iyak ko gabi-gabi. Kaya I hoping na lahat ng ito ay may katumbas naman. Walang araw na masasabi ko na maganda yung plano niya. Na kahit grabe yung pinagdaanan ko ngayon, may kapalit na hindi ko pa maalam sa ngayon. Pero I hoping na mangyayari yun. Kung ano man yung gusto niyang mangyari sa buhay ko. At yun nga, salamat sa inyong lahat dahil
Kahit pa man sa ganon, medyo naibsan-ibsan yung kanaramdaman ko dahil sa mga concern nyo, dahil sa mga advices nyo. Kaya I'm very thankful to you all, mga labis ko. Pero sa totoo lang, dito ko na lang talaga ini-enjoy yung sarili ko dito sa social media, sa Facebook, yan, sa pagpo-post ko. Kahit na paano, naibsan naman konti yung sakit na naramdaman ko. Dahil din sa inyo, thankful din sa inyo. Dahil, kumbaga, may karamay ako. Ganun. Pero nasa sitwasyon ko dito na ako lang palagi mag-isa. So, kung habang wala akong trabaho, dinadala ko na lang sa mga video-video ko. At naramdaman ko na may karamay ako. Habang nasa process pa tayo ngayon sa healing, kumbaga. Kasi ito yung pinakamasakit na naranasan ko sa buong buhay ko. Pangyayari na to. Na grabe. Di ko alam kung kailan mawawala ang sakit. Di ko alam kung kailan ako titigil kakayak gabi-gabi. Pero ganun talaga. Kasama yan sa process sa paghealing natin. At hindi ko po yun ikatanggi. Di ko po ikakatanggi yung pag-iiyak ko gabi-gabi. Kasi sa pag-iyak ko, parang nagbibigay siya ng comfort sa akin. At nagpasalamat din ako dito sa mga alaga ko dahil sa mga alaga ko sa pusa, lalo na kagabi, grabe yung comfort. Siya na yung nag-offer sa sarili niya para i-hug ko siya. Kaya medyo napamahal ako sa mga alaga ko eh. Kasi marunong sila makiramdam kung anong naramdaman mo. Kaya naintindihan ko na yung mga amo ko kung bakit mahal na mahal nila yung pusa. Kasi yun nga, parang tao din, marunong makiramdam. Mas better pa nga sila sa tao eh. Kasi mas mapagkatiwalaan mo, hindi ka makarinig ng libak, ganun, hindi ka sisiraan. Hindi nga lang sila makasalita, pero alam mo yung concern nila. Alam mo yung nakaramdam din sila. Kasi kitang-kita ko sa alaga ko eh. Kaya yun lang. Thank you sa lahat.